Aming Panginoon, sa inyo ang aming kataas-taasang papuri at pagsamba. Kinikilala namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Father, we sit at your feet and we are excited to hear your revelations. Father, bless our speaker, bless your speaker, and let your power, let your light flow through him. We ask this humbly and excitedly in the name of Jesus. Proverbs 6, 1-5. Anak ko, and I'll be reading from the Pinoy version of the Philippine Bible Society. Anak ko, nag-promise ka ba na babayaran mo ang utang ng iba? Pumayag ka ba magbayad sa utang ng di mo kilala? Napasubo ka ba dahil sa mga sinabi mo, sa mga binitawan mong pangako? Ganito ang gawin mo, anak. I-save mo ang sarili mo. Kasi hawak ka na ng kapwa mo, hawak na niya ang buhay mo. Bilisan mo, magmakaawa kang pakawalan ka niya. Huwag kang matutulog o idlip man lang. Iligtas mo ang sarili mo na parang ibong na trap. Parang usa na tumatakas sa humahunting sa kanya. Free yourself. Salamat, Panginoon, dahil ang kalayaan namin, ang inyong layon, ang inyong nais na aming makamit. Turuan nyo kami na makilala ang lahat ng mga kumukulong, nagtatali, nagpapahirap sa amin, at makita namin ang inyong pagliligtas, ang inyong pagtuturo at pag-akay tungo sa kalayaan, sa maluwag na paghinga at sa maginhawang buhay. Kayo po ang mangusap, kayo po ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Free yourself. Ano-ano po ba ang ating mga pagkakatali, mga pagkakakulong, pagkakagapos? Ano man yun, doon natin i-apply itong very specific reading na ito that can have very universal applications. Ang Proverbs 6, 1-5, in other words, sabi, kung natrap ka ng binitawan o nabitawan mong salita, natrap ka ng pinasok o napasok mong contract, as guarantor, umatras ka. Makiusap, huwag titigil hanggang di ka malaya. Of course, a very specific situation is that of a guarantor, pero maraming katumbas yan sa ating buhay. Yung sumangko tayo sa mga usapin ng iba, humalo tayo, sumausaw sa mga issue, tuloy tayo itong nakulong. Tayo itong natali, tayo itong nadawit. Ang lesson is mag-ingat sa pag-commit, especially for others na hindi mo naman kontrolado. May presumption kasi yung pag-guarantee, na parang yung ginagaranti mo, nakakataya ka, makakadeliver nga. Hindi naman. Kaya napakalaki ng katuruan na ito. At salamat na lang, sa Biblia mismo galing yung teaching. Kasi kung nanggaling ka sa kapwa-tao, huwag mo mukhang very selfish naman yung teaching na yan, very self-preserving. But it comes from the Proverbs. Kaya meron ibig sabihin malakas na katotohanan ito na dapat i-apply. Sabi nga sa Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything. Let your words, meaning your commitments, be few. Huwag commit ng commit. Huwag sabit ng sabit. Kasi ikaw itong maiipit. Matthew 5:33-37, galing mismo sa katuruan ng Panginoong Jesus, from the Pinoy version again. Narinig nyo din na sinabi ng mga ancestors nyo, tuparin mo ang sinumpaan mong pangako sa Panginoon. So, ibig sabihin, nakatali, nakulong, nasakal ka. This is oppressive. Kasi nagbitaw ka ng pangako. Under oath. Even in many legal proceedings, if you say anything under oath, you could be cited in contempt. Kasi pag under oath, you must say the truth, the whole truth, and nothing but the truth. At dahil under oath yun, napakalaki ng parusa pag hindi ka nagsabi ng
katotohanan, ng buong katotohanan, at ng pawang katotohanan lamang. Kaya sabi ni Jesus, "But I tell you, do not swear an oath at all." In other words, huwag manunumpa pag mangangako kayo. So magkaiba yung nangangako lang at magkakaiba yung may kasamang panunumpa, yung pangangako. Yun ang under oath. At nakikita natin dito, mga kapatid, kung gaano kabait si Jesus. Na kahit sa kanilang kaugalian, sa kanilang relihiyon, sa kanilang tradisyon, and legal systems, ang daming taking an oath. Ang daming statements under oath. Pero sabi ni Jesus, don't do that. Kung manunumpa kayo, huwag kayong manunumpa. Mangako na lang kayo. Magkaiba pala yun. Magkaiba. Kaya sabi niya, mag-commit na lang kayo. It's liberating from being under oath. Matthew 5:33 to 39, sabi ni Jesus mismo, all you need to say is simply yes or no. Anything beyond this, pag under oath, comes from the evil one. Meaning, oppressive yan. It limits. It oppresses. Humahanap kayo ng batong ipupukpok sa ulo nyo if you say things under oath. It is un-Jesus to impose needless crushing obligations, except of course in legal proceedings, where the law of the land requires you to say things under oath. But aside from that, iwasan yung talagang matatali ka sa iyong sinasabi. Kasi maraming nangangako talagang mapapako. Maybe sa oras na sinangangako ka, alam mong kayang-kaya mo, pero nakakaroon ng reversal sa buhay, naiiba ang mga pagkakataon, biglang hindi mo na pala kayang pangatawanan yung sinabi mo kahapon. So, ba't mo pa sasabihin? Except in legal proceedings, you must never take it upon yourself to be saying things under oath. Tapos, marami pang mahilig magpa-vow. And sadly, it is among many religious circles na mahilig magpa-vow. Kaya tuloy ang daming nabibigo. And when the people who make vows are not able to stand up to their vows, yun mismo mga institution that require the vows are the first to demonize them. Pag di na kaya at the break, demonize agad yung vow breaker. Kasi in the first place, bakit nga ba siya naging vow maker? Breaking a promise can lead to uncomfortable feelings, including shame, guilt, remorse, and cognitive dissonance. Nakakapagdalawang loob. Pagka ikaw ay may sinumpaan, tapos hindi mo natupad. So minimize yung pagtitake ng oath. Huwag mag-load ng unnecessary burden. Huwag magpapangako. Kung ikaw yung nagre-require, mangako ka. Huwag magpako ng kapwa. In other words, let's be kind to one another. Huwag nating ipako ang mga tao sa sasabihin nila. Na magkaroon lang tayo ng sense of security about the results that we want, magpapako tayo ng kapwa and extract commitments from them. By making fewer promises, you lower the chances of breaking them. Isang sometimes very oppressive system sa mga relihiyoso, yung testimony. Uy, may bagong believer, bagong member, lalo sikat. Pag-testifyin natin, pagpatotoohin. Siyempre, ito naman bagong-bagong convert, itong bagong-bagong born again, itong bagong-bagong kajojoin ng church, hot na hot sa kanyang pananampalataya, honeymoon period with the Lord. Kaya iniisip niya, ang lahat ay pwedeng magawa sa lakas ng kanyang pananalig. So kung ano mga sasabihin niya na mga naganap sa kanyang buhay, na nangyari at nagbago, at mangangako siya na mangangakong ito na ang kanyang magiging buhay. O ano ngayon, 3, 4, 5 months later, biglang nadapa yung tao, nagkamali, nagkulang. Sinong unang huhusga sa kanya? E di yung church na nakinig ng kanyang mga testimony. Kaya mahirap yung bitaw ng salita. Si Jesus mismo nagsabi, don't take vows. Make it easy on yourself. Promises open ways for others to abuse the promiser. Nakadinig na ba kayo ng ganito? Ganyan ba born again? Kasi nung bagong born again kayo, wag-wag kayo ng wag-wag ng Biblia sa lahat ng kamag-anak nyo. Quote kayo ng quote ng verse kung ano ang pinagsasasabi nyo. O nagkamali kayo ngayon, sabi ng kamag-anak mo. Ganyan ba born again? Kasi daldal ka ng daldal. Nakocommit ka tuloy, nakokompromise. Ganyan ba ang Christian?
Siyempre kasi pag tuwing salita ka ng salita ng mga verses, ng mga patotoo mo, it's as good as a promise eh. Natutuparin mo yun, yan ang gagawin mo sa buhay mo. Ikaw ngayon, itinatali mo yung sarili mo para ka rin naging guarantor niyan. Yung mga, bakit sabi mo? Nag-testify ka pa. Kumusta naman yung ganyan mga patotoo? Kaya tayo dito hindi uso sa atin yung patotoo eh. Kasi naaawa naman tayo sa mga taong dahil hot na hot sa spirit magpapatotoo. Tapos 6 months later na medyo nanglamig, medyo napagod o nada pa, siya rin mismo ang igigisa sa sarili niyang mga testimony. There's a more general and universal lesson from this, mga kapatid. Remember, the theme is Jesus wants us free. Jesus came to set free, even from these things, from religious expectations. Because God remembers that we are dust. So huwag tayong gumagawa ng kung ano mga pangako na napakahirap naman ito pa rin. Gawin na lang. Kung nagawa, edi salamat. Pero kung hindi mo na napagtagumpayan, hindi ka mauusig, ayon na rin sa sarili mong mga patotoo. But generally, and in a more universal way, huwag sumangkot needlessly sa gulo. Sa issues ng iba. Proverbs 26:17, ang pagsausaw sa away ng iba, para rin ito paghila ng tenga ng aso. Baka ikaw ang makagat. Kaya huwag sali ng sali. Liban na lang, tambak-tambak talaga yung pera mo na pang-guarantee. Don't be a guarantor. Kasi yung pag-guarantee, para ka rin may presumptions about yourself na kaya mong panindigan yung guarantee. Okay, meron akong ibabayad ngayon pagka hindi ka nakabayad. Pero, what about next month? Paano ko nagkaroon ng reversal ang aking finances na hindi ko na kaya? Tapos hindi ka nagbayad, edi ako ngayon yung nakataya. Pero kung nangako at napako ka na, ang sabi ng Proverbs, free yourself. Proverbs 11:15, pag inako mo ang utang ng di mo kilala, magdudusa ka. Mas safe kung hindi mo aakuin ang utang ng iba. At yung hindi kilala, hindi lang ibig sabihin na hindi mo alam ang pangalan. Pwedeng kilala mo, pinsan mo, kapatid mo, o kaibigan mo, pero hindi mo naman kilala talaga yung bulsa niya. Hindi mo kilala yung capacity niya, hindi mo kilala kung gaano kalalim ang kakayahan niya magbayad. Tapos aakuin mo, at hindi niya nabayaran, hindi ikaw ngayon yung nakataya. Help in other ways. Merong nangangailangan, mag-invento tayo ng ibang paraan to help. But the Bible tells us, not as a guarantor. Ikaw na mismo ang magpahiram kung may papahiram ka. Ikaw na mismo ang magbigay. Ibigay mo na para wala ka na expectation ng pagbabayad. But to be a guarantor is a very high calling. Kayo na lang mag-deal. Kaya kung ikaw na lang ang tutulong, hindi siya nagbayad, hindi kayo lang yung nag-usap, ikaw lang yung nawalan. Pero kung may third party, na siya yung nagpautang, ikaw yung nag-guarantee, isisingiling ka nun. Refer. Find other ways to help, but do not guarantee. Unless, number one, you have a bottomless pocket na kaya mo talagang bayaran pag hindi niya nagawa. Or, handa ka magtiis. Handa ka magdusa pag ikaw ang hinabol ng nagpautang. Kung hindi ka yes sa lahat ng yon, never guarantee. At kung nakapag-guarantee ka na, ang sinasabi mismo ng Proverbs, mangulit ka para makalaya. In simple terms, yun lang yun. Luke 18:1-8, at si Jesus mismo ang nagbigay ng halimbawa. Nagkwento si Jesus ng parable. Sabi niya, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding byuda doon na laging pumupunta sa judge. Sinabi niya, bigyan niyo ng hustisya ang kaso ko. Sa simula, hindi siya pinakinggan ng judge. Pero sa katagalan, napag-isip-isip ng judge, kahit hindi ako takot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa byudang itong hinihingi niyang hustisya kasi ginugulo niya ako lagi. Kung hindi, may stress naman ako kasi di niya ako tinitigilan.
So, ibibigay dito sa babae kasi ang kulit niya. Si Jesus ang nagtuturo nito, ha? Habang tinuturuan tayo usually ng religion na magpakakimi, magtiis, maghirap, huwag ka nang kumibo. Sabi ni Jesus, no, mangulit kayo. Huwag kayong titigil hanggang hindi nyo nakukuha yung ibig nyo. Lalo na ang ibig mo naman, hustisya, hindi naman masama. Ang ibig mo naman, tama. Huwag kang sumuko. At sinabi ng Panginoon dito, makinig kayo. Ibig sabihin, makinig kayo sa lesson. Ito ang teaching ni Jesus. Kasi nga, usually ang religion ituturo sa iyo, magtiis ka anak, mayawa ang Diyos. Huwag ka na lang kumibo, bumawi na lang tayo sa langit. Hindi yun ang lines ni Jesus. Hindi ko muna didinig natin na itinuturo sa pulpito, yun na ang turo ni Jesus, kaya kailangan tayong manuri. Madalas ang nadidinig natin, interpretation ng mga religions. Teachings about Jesus, but not the teachings of Jesus. Ang turo ni Jesus, lakasan mong loob mo. Manindigan ka. Lalo't ang hinihingi mo, tama. Lahat ang hinihingi mo, maganda naman. Huwag kang mahihiyain. Lugi ang mahihiyain. At ape ang mga anak ng mahihiyain. Dapat hindi ka mahihiyain. Matthew 7:7-8. Dagdag pa ni Jesus, utang na loob, ang ginaw dito, babaan niyo ang aircon. Nangangatog ba kayo dyan sa harap? Ang lamig! Babaan niyo na rin ang singil pag binabaan ng aircon. Matthew 7:7-8. Everyone who asks, receives. Sabi ni Jesus, the one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Get it? Knock kayo, ask, seek, and you will receive. Or until you receive. Proactive yung faith kay Jesus. Hindi reactive lang, hindi passive. Hindi nagtitiis sa isang sulok at nananahimik. The key to get blessings, mangulit. Huwag kimi, mahiyain, huwag mag-atubili. Hindi yan katangian. Bine-brainwash tayo ng system na katangian yan para madali tayong makontrol. Para madali tayong matakot, madali tayong mapatahimik. Pero hindi yan ang teaching ni Jesus. Hindi yan ang mapagkalinga na teaching. Hindi yan yung mapagbalasakit na teaching. Ang mapagbalasakit, sige, go! Pag may kaibigan kayo na, sabi mo, kumain kaya tayo sa restaurant na yan. Tapos sinabi, baka mahal dyan, wag na. Huwag kayo sasama sa kaibigan nyo na yan. Hindi kayo makakakain ng masarap kahit kailan. Gusto mo mag-shopping, isasama mo siya, wag na, mahal dyan. Huwag nyo isasama. Pigil kasi ng pigil. Nakita niyo si Jesus, tulak ng tulak, go. Go for it. Get a life. Be free. Be happy. Basta wala kang ginagawang mali. Huwag mong pigilan ng sarili mo. Kasi kung minsan ikaw na mismo pumipigil sa sarili mo, ang daming ganun. Yung maganda yung restaurant, baka mahal dyan anak, wag na. Hindi pa nila nakikita yung presyo, ha? So sila na ang pipigil sa sarili. Makalaya tayo sa ganung klaseng mentality. Mentality ng alipin. Mentality ng api. Mentality ng walang masyadong mahihita sa buhay, kundi magtiis na hagisan ng limos ng daigdig. At bihirang mangyayari yun. Luke 11:5-10. Ito pa, example na naman ito ni Jesus, ha? Sinabi ni Jesus, ipalagay nating lumapit kayo sa kaibigan nyo ng hating gabi. At sinabi nyo, tok, 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 tok. Kaibigan, pahingi muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isang kaibigan ko na galing pa sa malayo at wala akong maibigay sa kanya. Ganito naman ang sagot ng kaibigan mo na nasa loob ng bahay. Huwag mo ko istorbuhin. Nakalak na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, siya ay babangon para bigyan ka ng tinapay dahil hindi siya pabangon, ano? Para bigyan ka ng tinapay dahil sa kaibigan kanya. Walang ganun. Pero babangon siya at ibibigay ang lahat ng kailangan mo
Kasi di ka nahihiyang mangulit. Kaya masarap din basahin yung Pinoy version ng Philippine Bible Society. It speaks our language today. Si Jesus ang may sabi niyan. Kasi si Jesus, mapapansin nyo, sobrang on the side of the needy, of the ape, of the kawawa, of the weak. Hindi niya kinukonsinte yung power system that privileges the powerful at umaape sa weak. Lagi niyang sinasabi yung weak, be strong, manindigan kayo. Get what God has given you. Claim it. It is your birthright. Set yourself free. Una, to be free, do not make needless promises para hindi ka mapasok sa kompromiso. Pag nakapangako na, to be free, deliver on your promises. Mag-zero balance para lumaya. Pero, hindi naman lahat kasi nakakaya nila na magbayad ng buong buo, mag-zero balance, paano ka lalaya? Kung ganun. If you can't deliver on your promise, ask, beg for restructuring. To be freed from your commitment, even for condonement. Ang lingid sa napakaraming taong may mga utang, lalo sa mga bangko, hindi nila alam at hindi nila na-explore na pwede sila makipag-usap sa bank manager or whoever is in authority at humingi ng restructuring. Hindi sila makabayad doon sa kanilang utang na credit card, patong ng patong ang mga interest. Subukan nyo makipag-usap sa manager na hindi ko na ito mababayaran, lulubog ako ng lulubog, so tigilan nyo muna ako ng paniningil o tigilan nyo muna magdagdag ng interest o ano man na mapag-usapan natin. Basta enable me to pay, magbabayad ako pero enable me, give me time, give me space, at ibibigay nyo yon. Kesa naman sumingil sila na sumingil na wala naman makuha. Huwag nyo naman gamitin nyo kung meron makaibabayad, magbayad kayo kasi meron kayong utang. Pero kung talagang wala kayong magawa, may paraan para paluwagin yan. Consult with financial advisors. Hindi ka naman siyempre mananalo sa bangko, kita mo ang ganda-ganda ng building. Saan galing lahat yun? Eh di sa interes sa pera mo. Pero may paraan para paggaanin ang paraan ng pagbabayad. Huwag kayong magtago, hindi nyo matataguan yung bangko. Ang bait-bait nung nakalagay doon sa desk na yung mag-o-open ka ng new accounts, nakasmile. Subukan nyo sa credit and collection. Kung ano ang emoticon doon. Lalabas kayo sa gate nyo, biglang may nakamotorsiklo. Hahagisa kayo ng lambat. Hindi kayo makakaligtas dyan. So makipag-usap na lang kayo, makipag-ayos. Kaysa tago kayo ng tago, hindi. Matataguan nyo ang napakaraming mga bad spirits, pero hindi ang bangko. Nakita nyo, ang dami nyo pinipirmahan, ang dami nyo litrato, ang dami nyo ganyan-ganyan. So, makipag-usap na lang kayo. Kasi yan ang tinuturo ni Jesus. Mangulit ka. Makipag-usap ka. Humingi ka ng terms. Kung magpapagaranti ka naman sa iba, huwag. It's so unkind to ask somebody to guarantee for you. Kasi pag sinabi sa yung, i-guarantee mo naman ako, pwede ba? Kumare, ang sinasabi mo ganito, pag hindi ako nakabayad, bayaran mo. Pagka hindi ko nakaya, ikaw ang magdusa. Kasi ikaw nakataya dyan. That's what you ask people when you ask them to guarantee for you. Don't get people to make promises for you. Keep others free. Find other ways. Find other forms of help from the same person. Pero huwag yung pag-guarantee kasi kung minsan lalo may pinagsamahan kayo, may relasyon kayo, mag-aalangan, mahihiyang tumanggi. Pero actually, tumatanggi sa kalooban niya. Gusto nyo ba yun? May pumapayag sa inyo on the surface, pero alam nyo sa kalooban, ayaw. It's on Jesus. Huwag tayo magpasubo ng kapwa. Do not get others entrapped for your own needs. James 3:16. For where you find selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Pag nangibabaw yung ating pagkamakasarili, kahit mapahamak ang iba, doon magkakasama-sama ang mga
relasyon. Huwag mailigtas lang ang sarili, magtataya ng iba. Maraming ganyan eh. Yung sobrang magpakomit para lang sila tahimik. Huwag kang a-absent sa birthday ko. Kailan ba yung birthday mo? 5 months from now. Hawak ko ba ang buhay ko? Paano kung may mag-offer sa akin ng free world trip 4 months from now, tatamaan yung birthday mo? Palalampasin ko dahil pinapangako mo ako sa birthday mo na wala namang kakwenta-kwenta ang handa. Marami kaya sobrang magpapangako para ka lang madala sa kanilang event. Papapangakuin ka. Paano kung may opportunity na dumating? Ikasal niyo po kami sa 2035. Talaga? Meron pa. Ito talaga ha. Kayo po ang maglilibing sa akin. Sige, basta promise, mauna ka mamatay. Pinapakomit ka ng kung ano-ano. Mga kapatid, baka meron kayong ganong habit, hindi nyo lang napag-iisipan, maghunos dili kayo. It's unkind and very unwise. Huwag kayong magpakomit para lang sa inyong sariling pleasure. Kasi buhay ng iba, itinatali ninyo. We have to feel autonomous. We have to feel free. Basic yun na inilagay sa atin ng Diyos nung tayo nilikha. Autonomy, the feeling of being in control of one's behavior and choices, is a fundamental psychological need, essential for well-being. So huwag agawan, nakawan ng kapwa ng self-determination. Huwag silang tanggalan ng ganung mga choices. Ibon may layang lumipad. Alam na natin yan. Huwag itali, huwag ikulong. Kung anong ayaw niyong gagawin sa inyo ng kapwa, huwag gawin sa iba. Huwag makasarili. Huwag childish. Ngayon, kung inutangan, kung nagpautang, set the guarantor free. At kung kaya nyo pa, set the may utang free sa abot kaya nyo. Matthew 18:27, naawa sa kanyang hari, kaya pinatawad ang mga utang niya at pinalaya siya. Ito yung Jesus model. May utang sa'yo, hindi makabayad. Hari ka naman, may kaya ka naman, patawarin mo na lang. Hindi ito ang first recourse. At saka yung nga may utang, hindi sa inyo to para sabihin. This is not for you to say. This is for those who nagpautang to say na, o pinapatawad na kita. Pero hindi para sa may utang, sabi, huy, patawarin mo na ako, hari ka naman. Wala sa lugar. Pero ibig sabihin lang ng hari doon, may kakayahan, may power, enabled, empowered. So tayo naman, hindi hari, hindi ka reyna, pero meron ka naman sariling brand of pagiging hari o reyna. May kaya ka naman, kung ano man yung kaya na yon. May power ka naman. According to that power and according to that enablement, be generous. Halimbawa, alam mo talaga hindi na makayang bayaran, o hindi pa mababayaran now, pwede naman mabayaran in the future, paluwagan mo na muna. Lalo't kaya mo naman. Hindi mo naman aagawin sa ulam mo today, sa gatas ng anak mo tomorrow, yung ibibigay mong luwag sa kapwa, ibigay mo na muna. Kasi gamitin mo yung pagkahari mo dyan. Gamitin mo kung ano yung enablement, blessing na ibigay sa ng langit, doon ka mag-withdraw ng generosity para sa taong gipit na gipit. Ito yung mga talagang reasonably gipit, talagang hindi na kaya, pero sinusubok naman, hindi ito yung mga habitual and chronic nangungutang na nanunuba. Hindi yung para doon. Yung alam mong ginagawa naman ng kaya. Tapos may kaya ka naman magbigay, magbigay ka na. Kung ibig magpatawad, heaven can and will enable and empower and equip and bless the willing. Makita lang ng langit sa atin yung willingness natin. Bahala na ang Diyos doon. Nabigyan tayo ng kakayahan, ng resources para maging generous and kind. But we've got to have a space in our hearts to be generous and kind and forgiving. Especially sa gipit. Especially doon sa talagang wala nang magawa. Hindi naman yung wallowing in luxury at mga gastos at hindi kailangan, tas utang ng utang. Hindi yan ang pinag-uusapan natin dito. Yung alam mong talagang wala kang magagata ngayon, pahingahin mo na muna. Malay mo naman sa darating na panahon, tsaka siya magkaroon ng kakayanan.
Sa abot kaya, ayon sa blessing na ibinigay ng langit, be proportionately generous. Luke 6:38, magbigay kayo para bigyan din kayo. Higit pa sa sapat ang ibibigay sa inyo. Siksik, liglig, umaapaw pa. Ibubuhos ito sa kandungan nyo sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo. Hindi ito laging tungkol sa pera. Ito tungkol sa grace, sa capacity to forgive. But the universal application is this. Give what you can. Especially, give what you have already received from God. Total, just naman galing lahat yan. Pagka ba yan na ibinigay mo sa kawang gawa, sa kabutihang loob, hindi pa yun alam ng langit, hindi pa na kayang palitan, o kaya kahit hindi palitan, di ba nauna na nga na in advance sa'yo ng Diyos ang blessing, to enable you to be generous, not to be foolish. Hindi magtapon ng pera sa mga tao, hindi naman dapat pagtapunan. Pero yung alam mo na, in your heart of hearts, in your best knowledge, alam mong talagang kailangan lang ng tulong. This is the Jesus ideal, the Jesus model. Freedom sa may utang, and very importantly, freedom sa nagpautang. Hindi lang ang nangutang na hindi makabayad ang palalayain nyo pag pinatawad nyo. Palalayain nyo rin ang inyong sarili. Titigil na kayong umasang mabayaran. At bahala na ang langit na sorpresahin kayo kung biglang nabayaran kayo bukas. Pero tumigil na kayong umasa. Kasi habang umaasa kayo, masikip yung hiningan nyo eh. Hindi makahingan maluwag hanggang hindi dumadating yung inaasahan. Ang nagpapatawad ang unang lumalaya. Kasi ang kailangan ng patawad at yung nagpapatawad, may tali yan. Pareho silang nakatali sa isa't isa. Pag nilagot mo yung tali, para siya makalaya, ikaw din ay lalaya. Freedom sa may utang at sa nagpautang. Kasi habang naniningil ka, hindi ka binabayaran, nagagalit ka, naiinis ka, sumasama loob mo, meron kang resentment. And holding on to resentment and anger towards a debtor, may utang, can be emotionally draining. To the point na ikaw ang nangangayayat, yung nangutang, hindi. Ikaw ang nagkaka-wrinkles, siya, banat na banat ang mukha. So, ikaw ang lugi. At lalo naman kung hindi ka naman talaga makasingil, edi tanggapin mo na yon. May mga bagay na dapat tanggapin eh. Na wala, hindi ako makasingil. Anong gagawin ko? Magrereklamo ko araw-araw, pupunta kang butsi ko, hahabulin ko siya araw-araw. Di ba napapagod siya tumakbo, pero nakakapagod din maghabol. Na-drain ang bulsa, na-drain pa ang puso at isip. So in other words, ikaw namang nagpautang, doble lugi. Nalugi ka na nga, hindi ka nabayaran, nalugi ka pa sa mamang problema at paghahabol. Nawala na ng pera, tapos nawalan pa ng friend. Lalo kung friend mo yung hindi makabayad. Yan ang mahirap sa friendships eh. Na tapos meron kayong financial dealing. Pag nag-fail yung financial dealing, nadadawit yung friendship. Ikaw naman, nawala ka na ng pera dahil pinautang mo, hindi ka mabayaran, nawala ka pa ng friend, nadoble na naman yung lugi. Kaya, containment of the trouble dapat yan. Damage control. Okay, na-damage ako sa bulsa. Na-damage pa ba ako in the department of friendship? Yan ang dapat nating isipin mga kapatid. Huwag tayong masyadong emosyonal. Lahat naman ng blessing natin galing din sa Diyos eh. Pinanganak naman tayong wala o nagkaroon tayo, di galing lahat sa Diyos. Kung out of that na naibigay sa atin, may naibigay tayo sa iba, napahiram, di pa nababayaran, galing din naman sa Diyos yun. At kung maging maka-Diyos ang iyong attitude towards that, hindi ba naman kaya ng Diyos na palitan pa yun? Nabigyan ka na nga in the first place. Forgiveness can release the nagpautang, lalo na't hindi makabayad ang nangutang from negative emotions. Yan ang pinakamatagal at pinakamahirap na bigat na dala ng nagpautang na hindi nabayaran, negative emotion. It's not within your power to force payment, but it is within your power to release yourself emotionally from the burden of having to problematize it. Actually, ang nabaon sa utang could be a relative or a friend. Lalong-lalo kung hindi naman malicious yung pagkakabaon niya, decision mo
Kapatid, kung patuloy mong hahayaan na lumaki yung damage at masangkot pa at madawit pati ang inyong personal relationships. At kung patatawarin at pinatawad na rin lang si may utang, announce na rin your pagpapatawad. Complete na the grace. Kasi kung minsan sa loob natin, pinatawad na natin, hindi na makakabayad. Pero tuwing nakikita mo siya, nakaganon ka pa rin. Ipakita mo na, okay, tinanggap ko na, hindi ka makakabayad. Pagka nag-magic ang mundo at nagkapera ka, tsaka meron kong bayaran. But for now, consider it burado. Pareho kayo nakalaya. Total, sa loob mo, tinanggap mo na, edi sa labas din, ipakita mo na, para pare-pareho nang gumaan ng mga pakiramdam niyong lahat. And the world can be a better place. Paano ka pwedeng maging mapagparaya? Paano ka pwedeng maging generous? Especially, kung meron namang pagkukunan ng generosity, meron naman. Individuals' beliefs about money and their relationship with money can influence their emotional responses to debt forgiveness. Kung ano ang tingin natin na relasyon natin sa pera, yun ang huhugis, bubuo, magkukulay sa attitude natin sa mga may utang sa atin. Ano ang ating relasyon sa pera? Malaki ba ang halaga? Pero mas malaki ba ang iyong puso? Malaki ba yung halaga? Pero mas malaki ba yung bulsa mo at mas malaki pa yung natira? Lahat yan, ifina-factor mo sa paggagawa ng decision. Because we do not control every detail that happens in our lives, we can only react at times. And you can choose how you would react. If you would react in the best positive way or in the worst negative way, it's your choice. But whatever choice you make will affect you and everyone else around you. Ano ba ang paniniwala mo tungkol sa pera? Na ito ang lahat-lahat? Mas mahalaga to kahit saan pa mang bagay? Ano ba ang relasyon mo sa pera? Ano ang papel ng pera sa buhay mo? Na-damage ka na ng financial issue, dadagdagan mo pa yung damage na makarating pa ito into personal issues, emotional issues, that could also lead to health issues. Use money to love people. Do not use people to love money. Siyempre, ang unang kausap natin dito yung nangutang. Talagang sikapin mo lahat, magbayad ka. May pagkukulang ka, may pananagutan ka. Pero kung sagad na, yung sabi ni Jesus, magtapat ka na, magsabi ka, humingi ka ng luwag. At kung ikaw naman ang kakausapin ni Jesus, ikaw itong meron ka kaya ng magpatawad, magpaluwag, it's your choice. And we may all make the Jesus choice. The choice to set yourself free and others free as well. So mga nangutang na may pambayad naman, pero ayaw palang magbayad, use your money to love the nagpautang, the nag-guarantee, the nagmagandang loob. Can you imagine kung gaano kagandahang loob na pagtiwalaan ka ng kapwa? The least na pambayad natin dyan, katapatan, sincerity, and our utmost best to really pay. Kasi sa oras na yung pangangailangan, tinulungan ka. Huwag mo yung tatanggalin sa iyong isip. At dapat mo yung suklian, kundi mo man mabayaran ng buo, agad-agad. Kung kaya, pay in full. Marami naman kaya magbayad. Kung bakit ang galing-galing mangutang, pero pagbayaran na, kahit may pambayad, hindi mabitawan yung pambayad. Anong klase yun? It defines your attitude towards money and your relationship with money. So, kailangan i-review natin yan. Pay in full, pag kaya. Kung hindi kaya, pay partially. Kahit gintong ngipin nyo, ibayad nyo. Ipakita nyo man lang na meron kayong willingness to pay. Kasi naman, yung kaya umiinit ang ulo ito pinagkautangan nyo, hindi, umutang kayo, hindi kayo nagbabayad, tapos ang laki-laki ng hikaw nyo. Kakalog-kalog na gano'n sa harapan niya. Di lalo siyang na-offend. Kasi nakikita niyang kahit paano may ibabayad kayo, pero hindi kayo nag-e-effort. Ngayon, kung talagang wala ka nang magawa, wala kang hikaw, wala ka namang mga kwintas, sabi mo, alam mo, ifufuts pa na lang kita kahit may alipunga ka. Sige na, makabayad-bayad lang ako. Alam niyo, ang gusto lang naman kumisa nung hindi nababayaran ay makakitaan ka ng sincerity. At mag-acknowledge ka. Hindi yung 3 months mo nang hindi nauungkat, 3 years, yung pag nagpautang ngayon na nag-aalala, nakalimutan na kaya niya. Nahihiya naman siya magpaalala. Nahihiyang maningil.
So dapat ko, ikaw may utang, laging kaya kikita kayo, uy, hindi ko nakakalimutan yung utang ko sa'yo. Babayad din ako sa'yo. Bullets Day. Always acknowledge ang utang. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Parang sinaksak ng punya lang kanilang mga dibdib dahil sa sarili nilang kagagawan, dahil sa pag-una sa pag-ibig sa pera. Matthew 6:19-20, teaching to ni Jesus. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Sabi ng Pinoy version, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa dahil ito'y nasisira ng insekto at kalawang at nananakaw ng magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira at hindi nananakaw ng magnanakaw. Now, read heaven or langit not only as a place far away, na pag nag-donate ka sa relihiyon, meron kang deposit sa langit na yon. For once, mag-iba tayo ng reading. Read heaven and langit, not as a place far away, but as the kingdom of God in you, in your mind, in your thought, in your heart, and in your feelings. Read, the kingdom of God is within you, sabi ni Jesus. The kingdom of God is in you. So pag sinabi ni Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, hindi ito sa mga ulap. Because the kingdom is in you, heaven is in you, mag-ipon ka ng kayamanan sa kalooban mo, sa puso mo, sa isip mo. At ang tunay na kayamanan dyan ay peace of mind, contentment, happiness, love. Yun ang ipunin mo. Read treasures, not as material things, but as good, peaceful, restful thoughts and emotions. Ano ngayon yung tunggali ng kayamanan na ito sa langit at kayamanan sa lupa? Yung kayamanan sa lupa are earthly things. Sa pag-iimpok natin ng kayamanan sa lupa, earthly things, madalas ang nane-neglect natin is yung kayamanan sa langit, sa ating puso, sa ating isip. Na sa kakahabol natin ng pera, wala tayong peace, wala tayong love, wala tayong rest. Sa pag-agawa natin, sa pagtutunggali, sa paniningil, sa pakipag-away, inuuna natin yung kayamanang panglupa, nane-neglect natin yung kayamanan ng pangpuso at pangisip. So sabi, pag may ganung conflict, huwag kayo malito. Naglalaban na kayo tungkol sa pera, material thing, naaagaw, nasisira, nananakaw, nawawala. Ang unahin mo, a loving relationship, a peaceful friendship, a quiet life. Yun ang treasure in heaven. Because your heaven is your heart, is your mind. Aside from that heaven, that religion teaches. Pero dapat may layers ang reading natin. Parang kakanin, sapin-sapin. Maraming layer yan, hindi lang isa. So pag sinabing, gather for yourselves treasures in heaven, hindi lang ibig mag-donate kayo sa relihiyon at magkakaroon kayo ng account sa langit. Siyempre, yun ang paborito ng mga religious people na reading, no? But I don't think Jesus meant it that way. Kasi sabi niya, the kingdom of God is in you. Your heaven is your heart. Yun ang payamanin mo. At anong pampayaman doon? Peace, rest, love, hindi agawan, hindi kasakiman, hindi pera-pera issues. Ang puso at isip ang punoy ng treasures. Ng restful, peaceful, loving thoughts and feelings. Kaya yung tahimik ang loob, payapa ang kalooban, may pag-ibig na nag-uumapaw sa puso, yun ang napakayaman. Huwag ang bulsa, huwag ang earth, ang punuin ng material things. Especially kung magpapahirap lang ng kalooban. Especially kung pabibigatin lang ngayon loob. Especially kung ilalayo ka lang sa mga mahal mo at nagmamahal sa iyo. It's not worth it. Huwag payamanin ang bulsa at the expense of and by depriving the heart, the mind, the soul of peace, of rest, of love. Gather for yourselves treasures in your heaven, in your heart,
in your mind. Maraming applications to. Hindi lang sa utangan, garantihan, bayaran blues. Mag-isip-isip tayo. Ecclesiastes 5:3, sabi ng Pinoy version, sa may pautang at sa may utang, apply natin. Pag marami kang inaalala, mananaginip ka ng masama. At baka hindi ka magising. So dapat hindi ka nag-aalala. 1 Corinthians 7:32-33, I would like you to be free from concern. And to be free from concern is to be free from greed. To be free from selfish interest. To be free from all the agawan and habulan para hindi ka magkaroon ng concern. Don't sacrifice heavenly feelings for just earthbound inventory. Hindi sulit na pagdusahin ng puso, magdala ng hinanakit at galit para lang sa anumang bagay, kahit pa yan pera. Turuan niyo po kami, Ama, na bigyan ng very, very practical applications ang mga katotohanan ito. Naniniwala kami na mga katuruan ito ay maraming malalim na mensahe. Ipaunawa mo sa amin para makalaya kami sa lahat ng pabigat sa puso, pabigat sa damdamin, lalong-lalo ko nang gagaling lang ito sa pag-prioritize sa treasures on earth. Teach us to prioritize enriching our hearts, our minds, with peace, with rest, with love. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, kanya-kanyang apply sa kanya-kanyang buhay. Be silent before the Lord for some time.